Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na noong September 6, 1907 ay naipasa ang tinatawag na Act number 1696. Ito ay ang batas na nagbabawal sa pagdidisplay ng bandila ng ating bansa, mga banners, mga sagisag, at mga kung ano-ano pang mga bagay na maaaring bumuhay sa pagkamakabayan ng mga Pilipino para magrebelde laban sa pamahalaang Amerika. Panahon kasi iyon na nasasakop tayo ng mga Amerikano. Kaya naman ang bugso ng damdamin ng mga Pilipino para maipahayag ang pagkamakabayan ay agad napigilan. Matatandaan na naiwagayway ang bandila ng ating bansa sa Cavite noong June 12, 1898. Subalit muli rin pala itong maipagbabawal. At bukod doon, ay bawal din sa panahon ng mga Amerikano ang pagsusuot ng mga bagay na may kinalaman sa katipunan, katulad ng mga medalyon at mga bandana. Dahil maaari itong magdala sa pagkakakulong ng sinumang lalabag. At dahil sa takot nga ng mga Pilipino na pahirapan sila at parusahan ng mga Amerikano, ay itinago na lamang nila at sinira ang sanay ilang mga gamit na maaari sana maging batayan ng kasaysayan sa ating panahon ngayon. Pero sa kabila naman ng pangyayari, kahit naman papaano ay nabigyan naman ng boses ang mga Pilipino para sa kanilang mga karaingan. Mula kasi 1908 hanggang 1914 ay isinulong ng ilang mga mambabatas na Pilipino na alisin na nga ng mga Amerikano ang batas na anti-flag law. At makalipas naman ng 5 taon nga, noong 1919. Ito'y sa ginawang effort ng Pangulo ng Senado ng panahong iyon na si dating Pangulong Quezon at ng House Speaker naman sa panahong ding iyon na si dating Pangulong Sergio Osmeña naman. Silang dalawa ay nagtulungan at dito ay tuluyan na ngang naalis ang anti-flag law ng Amerika at inalis ito ni Governor General Francis Burton Harris. Alam mo ba na ang Plaza Miranda ay hango sa pangalan nitong si Jose Sandino E. Miranda? Walang masyadong impormasyon patungkol sa kanya. Maliban na siya ay sinasabing nagsilbing Secretary of Treasury ng ating bansa mula 1853 hanggang 1854. Panahon pa iyon ng mga Kastila. Sa ilalim ng Gobernador General na si Ramon Montero y Blandino. Naging tanyag ang Plaza Miranda dahil sa dami ng mga makasaysayang pangyayari na naganap dito. At isa na rito ang pambobomba na naganap noong August 21, 1971. Ito'y bago ideklara ni dating Pangulong Marcos ang batas militar. Bukod dito ay nakilala rin ng lugar dahil puso dito ng Quiapo, kung saan nasa harap mismo ito ng Basilica ng Nazareno o St. John the Baptist Church o Quiapo Church. 1961 naman ng pasinayaan ng Plaza Miranda sa pangunguna ng dating alkalde ng Maynila na si Arsenio Lacson. At sa ngayon, ang Plaza Miranda ay nagagamit ng iilan sa paglalabas ng kanilang mga saloobin, ng kanilang mga opinyon at mga polisiya. At ito'y sinasabing nag-ugat nang minsang sinabi ng dating Pangulong Magsaysay na kung meron kang gustong ipaglaban, can we defend this at Plaza Miranda? Kaya naman ang Plaza Miranda ay isa ring imahe ng pagpoprotesta. Alam mo ba na ang kauna-unahang Pilipino na naging pasahero ng isang eroplano ay isang katutubong igorot? Ito ay ang Chief Igorot na si Gagaban. Panahon iyon nakakalikha pa lamang ng Wright Brothers ng eroplano. At dahil nga sa ang Pilipinas ay kolonya ng Amerika, ay nadala sa ating bansa ang ilang mga bagong likhang sasakyang panghimpapawid. At isa rito ay ang eroplanong may pangalang Red Devil. At ito ay minamaneho ng American pilot na si Lee Hammond. Ang eroplano ring ito na Red Devil ay naging bahagi ng isang flying exhibition sa Manila kung saan may nangyayaring carnival. February 12, 1912 ay naimbitahan ng Chief Igorot na si Gagaban na samahan itong si Lee Hammond sa paglipad. Naroon din kasi sa carnival sa mga pagkakataong iyon ng ilang grupo ng mga Igorot na kasama nga itong si Gagaban. At doon ay pinaunlakan naman ni Gagaban ang imbitasyong iyon ni Hammond na isama nga siya sa paglipad. At sa kabuuan ay naging maayos naman ang kanilang paglipad na umabot sa taas na 1,500 feet. Bukod sa record na naiset nitong si Gagaban
nakauna-unahan niyang Pilipino na naging pasahero ng eroplano. Isa pa, para sa kanya isa itong hindi malilimutang karanasan. Alam mo ba na nang magtagumpay ang North Vietnam kontra sa South Vietnam sa naganap na Vietnam War noong 1970s, ay napilitang lumikas ang napakaraming mga South Vietnamese sa takot na baka gawan sila ng hindi maganda ng mga North Vietnamese. May 1, 1975, ang barko ng Philippine Navy na may lulang mga Pilipino out South Vietnamese evacuees ang dumaong sa ating bansa. Ang mga Vietnamese refugees na ito ay tinawag na mga boat people. Ang ilan sa mga South Vietnamese ay nailikas ng mga Amerikano, pero ang iba naman ay nangalat sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia, kabilang nga dito sa ating bansa. Nagpadala rin ng Pilipinas ng barko sa Vietnam, nang sa ganon ay masagip ang mga Pilipinong naipit sa digmaan sa Vietnam. Ito ay ang barkong RPS Misamis Oriental, at nang bumalik ito sa bansa ay may lulan na rin itong mga South Vietnamese refugees. Bukas palad na tinanggap ng bansa ang mga Vietnamese refugees na ito. Una ay dinala sila sa Jose Favela Center sa Mandaluyong. Pero dahil sa dami ng mga refugees ng mga Vietnamese ay nagtayo pa ng 2 pang mga shelter sa Palawan at sa Bataan, kung saan dito na namuhay ang mga Vietnamese. Sa Puerto Princesa ay makikita mo ang ilang mga Vietnamese village na nagiging tanda ng pagiging matulungin ng mga Pilipino sa ibang lahi. Alam mo ba na ang kolehiyo nung panahon ng Kastila ay hindi naman tumutukoy sa higher level ng edukasyon, dahil ang salitang kolehiyo per se ay tumutukoy lamang sa paaralan o kahalintulad lang ng salitang eskwela, at wala namang tinutukoy na antas ng pag-aaral. Ilan pa nga sa mga kolehiyo sa panahon ng mga Kastila ay mga primary school lamang, katulad ng Colegio de Niños na naitatag noong 1596, kung saan dito ay nag-aral ang mga anak ng ilang mga kilalang pamilyang Pilipino. Itinuturo dito ang Katolisismo, musika at ang handicrafts. Kaya nga lang sa kakulangan ng pondo ay nagsara ito noong 1601. Sinasabi namang ang mga kolehiyo naman na naitayo sa bansa na nag-o-offer naman ng secondary education sa panahon ng mga Kastila ay nakalaan lamang sa mga anak ng mga Espanyol at hindi para sa mga Pilipino. At ganito ang naging sitwasyon sa loob ng halos 200 taon bago pa pinayagang makapasok ang mga Pilipino sa nasabing mga paaralan. Ang Colegio de Manila na naitayo noong 1595 ng mga Jesuita ay nag-offer ng mga higher education katulad ng pagpapari at ng filosofiya. Itinatag naman ng mga Dominikano ang Colegio de Nuestra Señora del Rosario. Ito ay noong 1611, kung saan ito ay naging Colegio de Santo Tomas. At noong 1645 naman, nang pasinayaan ng akademya, ay nagkaroon na ng pag-o-offer naman ng mga degree sa teknolohiya at sa sining. Dito na rin naitatag ang Colegio de San Juan de Letran na may orihinal na pangalang Colegio de Niños Huerfano de San Juan de Letran. At ito ay natatag noong 1620 ni Juan Jeronimo Guerrero, at dito sinasabing nag-aaral ang mga mistisong na ulila na. Sa panahon din ng Kastila ay nakahiwalay din ang pag-aaral ng mga babae sa lalaki. 1594 nang maitayo ang kauna-unahang paaralan ng mga babaeng Kastila. Ito ay ang Colegio de Santa Potenciana, at nasundan pa ito ng Colegio de Santa Isabel noong 1632. Kung saan naman ang dalawang paaralan ay nag-combine noong 1865. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.